Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Muamu Chup Chup. May narinig ang dalawa na paparating nang makitang ito ang batang Ginji na ipinapakita ang kanyang nakaraan ngunit nang tinapos ito ni Akabane ay nawala sa kontrol si Ginji dahil sa emosyon at nagsimula siyang atakihin ito ng kuryente. Kaya inilabas na ni Akabane ang kanyang sandata pero napagtanto na ang nais ng kalaban ay maglaban sila kaya iniwasan niya na lang ang suntok ngunit biglang dumami si Ginji at sabay-sabay na sumugod ngunit mabilis lang din niyang tinapos ang mga clone at ang tunay na Ginji ay nasalag ang kanyang sandata pero natauhan na rin ito. Gamit ang sandata ni Jackal ay kinoryente ni Ginji ang mga clone saka nakita ang isang robot at nakita rin ang mga 3D projections na lahat ay napatay na ni Akabane. Nanaginip si Kazuki ng nakaraan at nang magising ay inakala niyang si Himiko ang nakakita sa kanya na tinulungan siyang uminom ng gamot. Nawasak ang 3D system ni Makubex kaya nagdadalawang isip na sa kanya si Fudo bilang pinuno. Nang makita niya sa screen sila Shido at Ban ay ipinag-utos na nito sa mga tauhan na kumilos. Nahiya si Ren nang malamang lalaki pala ang tinulungan niya. Kalaunan ay dumating ang lolo nitong si Jen na namamangha daw sa mabilis na recovery ni Kazuki. Nakita rin ni Kazuki ang jacket na vaults na idol daw ni Ren pero hindi niya sinabi na kasapi siya noon nito. Dumating ang mga money collector na nagagalit dahil narinig silang sinisiraan si Makubex. Ngunit biglang hindi nakagalaw si Taba pati na rin si Payat. At nang makilala ng mga ito si Kazuki ay nagsiyalisan silang bahag ang mga buntot kaya nakilala na rin siya ni Ren. At nagtungo upang questionin ang mga aksyon ni Makubex kaya sinabi ng matanda na masyado siyang malambot kung mag-isip dahil tila isang Diyos si Makubex sa Limitless Fortress kaya nais daw siyang tulungan ng matanda. Nagising si Himiko na kasama si Heaven na nakakulong. Natuwa ang mga bantay nang makita ang mga chicks pero nang tinawag silang mga ulupong ni Heaven ay pumasok ang mga ito at nais manyakin, saka inakit sila ni Himiko at dahil sa amoy nito ay pinakawalan sila ng dalawa. Giit ni Himiko na ito ang kanyang puppet perfume na nagmula sa kanyang katawan. Pinakita din nito ang tracking perfume upang madaling mahanap ang mga kasama. Pinakita naman ni Jen ang mapa ng Limitless Fortress upang makatulong kay Kazuki na hanapin si Makubex. Samantala walang nakuhang impormasyon sila Shido at Ban sa mga tauhan. Ngunit dahil sa garbage bin na patungo sa ibaba ay naamoy ni Ban na nanggagaling dito ang tracking perfume ni Himiko. Subalit dumating pa ang mas maraming mga tauhan ni Makubex na kinokontrol ng wire system. Saka nagpakita si Fudo na may personal na galit kay Ban dahil noong nagharap sila ay naputol ni Ban ang kanyang kamay. Sa isang iglap ay nagsagupaan sila at nahiwa ang damit ni Ban. Giit ni Fudo na nag-iingat din siya sa evil eye nito. At namangha si Shido dahil hindi niya nakita ang ginawang mga atake ng dalawa. Magpapahinga na daw si Makubex dahil alam niya na daw ang mangyayari kila Ban. Sumugod si Fudo kaya nagsagupaan ang dalawa at napatalon sa ibaba si Ban. Naiinip na si Shido ngunit sinabi ni Ban na hindi siya pinagbibigyan ni Fudo ng pagkakataon na gamitin ang evil eye saka napatalsik na naman siya nito. Kalaunan ay may umatake ng Letigo dahil dumating si Emishi para daw tulungan si Shido pero natalo na nito ang maraming tauhan ni Fudo. Dahil tatlo ang makakalaban ay pinili ni Fudo na umatras muna sa laban. Pinakilala ni Shido si Emishi na dati daw member ng Vaults. Dahil sa husay nito sa Letigo ay hindi daw nagkakalayo ang mga lakas nila kaya tinawag din itong Fresh Blood Joker. Naiinis si Fudo dahil sumunod lang pala siya sa utos ni Makubex pero nais pa niyang kalabanin si Ban. Pinagsabihan siya ni Sakura ngunit lalo lang nagalit si Fudo. Pero pinagbantaan siya ni Jubei na huwag gagalawin ang ate niya. Subalit nais ipaghiganti ni Fudo ang ginawa ni Ban sa kanyang kamay. Pagbalik ni Makubex ay napakalma nito ang pagkainis ni Fudo. Ngunit nais din malaman ni Jubei kung bakit hindi pinayagan ni Makubex na makipagpatayan si Fudo kay Ban dahil mas nakakalamang na si Fudo. Giit ni Makubex na ang pakay kasi ni Ban ay ang recovery ng lens. Naintindihan daw ni Kagami na ang nais ni Makubex ay mapigilan ang recovery service sa pag-recover ng lens. Dagdag pa ni Makubex na kung hindi daw kayang manalo ni Ban ay siguradong tatakbo ito pero sa laban nila ni Fudo ay hindi ito tumakas. Kasabay pa ng panganib na dulot ni Ginji na noon ay Thunder Emperor ng lugar kaya umasa na lang daw sila kay Joker. Samantala dinala ni Joker ang dalawa sa maraming mga chicks para malibang. Habang si Emishi ay nais makipagkampi kay Shido. Kalaunan ay lumabas ang Beastmaster para magpahangin nang bigla siyang atakihin ni Emishi dahil tuta na rin pala siya ni Makubex. Saka nito pinaikot ng napakabilis ang Letigo upang mahilo ng sobra si Shido. Pagbalik sa loob ay nagpanggap siyang inosente. Pero nainis siya nang makitang na nag-e-enjoy si Ban kaya sinabi niyang kailangan niya na itong tapusin. Nakaramdam din ng pagkahilo si Ban dahil sa inumin. Sa resto ay nasira ang mug na paborito ni Ban na tila isang masamang pangitain. Dahil kasalukuyang ibinalibag ni Emishi ang evil eye user.
Pero bigla itong bumalik at napunta si Joker sa isang panaginip dahil nagamitan na pala siya ng Evil Eye. Dahil ang totoo ay nakatayo pa rin siya sa labas at isang panaginip lang ang lahat. Ginamitan daw siya ni Ban bago pa isuot ang anti-Evil Eye glasses. Nalaman niyang kasabwat si Emishi dahil hindi daw si Fudo ang uri ng taong tumatakbo. Giit ni Emishi na iniwan kasi sila ng bolts kaya umasa na lang sila sa talino ni Makubex upang makasurvive sa loob ng Limitless Fortress. Pagsugod ni Ban ay inatake siya ng mapanganib na letigo ni Joker. Saka naghanda itong kalabanin silang dalawa at pinaikot ng napakabilis ang letigo. Nais ni Makubex na bigyan sila ng battlefield na mas angkop kay Emishi. Kalaunan ay tumakas lang pala si Joker. May ideya na rin si Kazuki kung nasaan ang il at pinatotohanan naman ito ni Tandang Gen. Giit ni Ban na ang il ay ang inward explosion lens o isang fuse ng atomic bomb. Kalaunan ay nakita na naman nila ang marami pang tauhan ni Makubex na kailangan nilang bugbugin. Sinabi na rin ni Gen ang tungkol sa inward explosion lens kaya napatanong si Kazuki kung sino ba talaga siya. Bago umalis ay natanong pa ni Gen kung napapaisip na ba siya kung merong traidor sa recovery team. Pagkaalis ni Kazuki ay tumawag ang kliyente at sinabing meron ngang traidor sa recovery team. Natalo na ng dalawa ang wired doll puppets ni Makubex. At dahil sa kanilang mga sitwasyon ay napaisip din si Ban kung merong traidor sa kanila. Samantala si Ginji ay kinakabahan sa kanyang kasamang si Dr. Jackal. Kaya sinubukan niyang tumakbo ng napakalayo upang hindi niya na ito makasama. Subalit nasundan pa rin siya nito pero nakarating sila sa tamang lugar kung saan may mga bantay. Napakatatapang ng mga tauhan ni Makubex ngunit kaagad na pinatay ni Akabane ang isa. Subalit bago pagpapatayin ng iba pa ay sinalag ni Ginji ang atake ni Jackal saka pinatulog ang mga ito. Giit ni Jackal na mapanganib kasi kung masundan sila ng mga ito pero ayaw talagang pumatay ni Ginji at nababahala din siya dahil naaalala niya ang nakaraan dahil kay Akabane. Dahil sa miscalculations ni Makubex ay nais na daw kumilos ni Kagami. Sasamahan siya ni Jubei ngunit nag-aalala si Makubex dahil dati nitong kaibigan sila Kazuki at Ginji. Nag-aalala si Sakura dahil wala siyang tiwala kay Kagami. Giit ni Makubex na kailangan nilang gamitin ang lahat ng piyesa upang makamtan ang kontrol sa tatlong bahagi ng Limitless Fortress mula sa Lower Town, Beltline, at pinakaitaas na Babylon City. Kalaunan ay dumating sila Ginji na inatake ni Jubei ng karayom, pero inakala ni Ginji na magkaibigan pa rin sila. Ngunit nang malaman na pinatay ni Jubei si Kazuki ay nagalit si Ginji at nasuntok sa mukha si Jubei. Umatake si Jackal na nasa lag ni Kagami ng mga salamin. At di daw inaasahan ni Jackal na makikita niya ang isang taga-Babylon City sa lugar na ito. Napatalsik naman si Jubei at nagtataka kung ba't di tumama ang mga karayom. Pag-atake niya ay nakuha ni Ginji ang mga ito dahil gumagamit pala ng electromagnetic force ang Lightning Emperor. Nais malaman ni Ginji kung bakit ito ginagawa nila Makubex, sagot ni Jubei na ginawa lang nila ito upang makasurvive pagkatapos silang iwan ng vaults. Nagpalabas ng kuryente si Ginji kaya tumalsik si Jubei. At nagpasya na lang siyang magtago dahil halos kumulo ang dugo niya sa kapangyarihan ni Ginji. Samantala si Ginji ay naubusan na rin ng lakas dahil bihira na lang siyang mag-Lightning Emperor mode. Nais ni Akabane na magseryoso na silang magpatayan kaya ginamit ni Kagami ang Diamond Dust at nagkaroon ng mga clone. Subalit mabilis lang na tinapos ni Jackal ang mga clone saka kinolekta ang Diamond Dust at ginawang sandata na inihagis at puminsala kay Kagami. Sunod ay nagtama ang mga scalpel at mga salamin saka napinsala si Kagami subalit isa lang din palang salamin kaya nakatakas ito. Pagdating ni Kagami ay napatanong na lang si Jubei kung tama ba ang landas na tinatahak nila dahil naaalala niya ang magandang pamumuno ni Ginji sa kanila noon. Sagot ni Kagami na kailangan na lang nilang panindigan ang pagtitiwala kay Makubex. Nahanap na rin ni Akabane si Ginji. Nakarating sa dead end sila Ban at Shido kaya tinawag ng Beastmaster ang napakaraming mapanganib na mga daga upang wasakin ang mga bato. Naglalakbay pa rin sa mapanganib na pasilyo ang dalawang dalaga nang dumating ang mga kalaban na nabihag si Heaven na papatayin na sana kung hindi lang sila nailigtas ni Kazuki the Threadmaster. Saka sinabi nito ang natuklasan tungkol sa totoong lokasyon ng il subalit lahat ng kilos nila ay nakikita nila Makubex. Di na makatiis si Fudo ngunit sinabi ni Makubex na hindi pa oras subalit nang gigigil na ito kay Ban. Kaya napilitan si Sakura na pigilan siya ng tela nito, saka pinagtulungan siya ng mga kasama dahil kailangang makarating muna ang mga kalaban nila sa inihandang battlefield ni Makubex. Nagpatuloy sa pakikipaglaban sila Himiko at Kazuki hanggang makarating sila sa isang hagdan kung nasaan ang mga batang nilagyan ni Makubex ng wired doll system. Kaya nagsikap ang grupo na putulin ang mga cable nang hindi nasasaktan ang mga bata. Subalit hinabol si Heaven at na-corner ng mga ito saka dumating ang humahabang belt ni Ginji saka ginamit ang kuryente para iligtas sila. Si Jackal naman ay mabilis na pinagpuputol ang mga cable. Pagkatapos ay nakarating sila sa isang dead end kaya kinuha ni Heaven ang tinatago niyang supersonic wave scanner upang malaman ang kapal ng pader saka nalaman niya rin ang secret switch nito hanggang sa makarating sa itinalagang lugar ni Makubex. Dahil dito ay nais na talagang kumilos ni Fudo pero pinaghihintay pa siya ni Makubex.
Kalaunan ay dumating na rin sila Shido at Ban. Biglang na-broadcast sa computer ni Jen ang camera sa grupo ng recovery service. Merong 6 na pinto doon kaya kailangan nilang maghiwalay upang mahanap ang pakay na Il. Dahil dito ay naglabas si Ginji ng dice na agad ding ginamit ni Akabane kaya pumasok siya sa unang pinto. Saka isa-isa nang nag-roll ng dice ang mga kasama kung saan sunod-sunod na numero ang kanilang nakuha. Sa kabila nito ay matapang silang pumasok sa bawat pinto upang magawa ang misyon habang naiwan si Heaven na nag-iisip kung paano ito nangyari. Samantala sa cafe ay hindi na makita ang Limitless Fortress nang dumating ang isang customer. Si Akabane ay nakakita ng isang malaking pinto na binuksan niya at nakita si Makobex. Si Kazuki naman ay nakarating sa isa pang pinto at pagpasok niya ay bigla siyang inatake ng Letigo dahil nag-aabang si Emishi. Saka may umatake ng mga karayom dahil nandoon din si Jubei. Nagsimula siyang pagtulungan ng dalawa na sinasalag niya ng sinulid. Tapos sabay silang sumugod ngunit biglang may umatake kay Joker dahil nandoon din pala si Shido. Naghanda sila at pagpatak ng tubig ay nagsimula ang laban. Kalaunan ay nagliwanag at bigla silang napunta sa labas na tila isang ilusyon. Kaagad na nagsimula ang labanan kung saan ginamit ni Joker ang Letigo kay Shido na puminsala sa kanyang katawan. Subalit hindi natinag ang Beastmaster kaya umatake muli si Emishi pero hindi na niya ito matamaan saka nakapunta sa likod at inatake si Fresh Blood Joker. Gayunpaman ay nakaatake pa rin ang Letigo user ngunit sinuntok lang ni Shido, ngunit wala pa ring balak sumuko si Emishi. Sa halip ay umatake pa ito ng napakabilis at sinugatan ang sarili saka sinilaban ito ng apoy at tuluyang nagpakamatay para sabay daw silang mamatay ni Shido na dati niyang best friend. Subalit nakaligtas pa rin sila sa tulong ni Shido dahil sa kabila ng lahat ay hindi pa rin nakakalimutan ng Beastmaster ang kanilang samahan. Kaya naglakad sila sa bangin dahil nasa loob pa rin sila ng silid. Samantala pumasok na ang nakakahinalang customer sa coffee shop na pinagtatrabahuhan nila Ginji. Si Kazuki naman ay nagsimula sa kanyang thread technique na puminsala at nanghuli sa katawan ni Jubei saka pinasabog ito. Pero buhay pa rin si Jubei dahil pinatigas ang katawan gamit ang pressure point saka nagsimula ang tagisan ng mga karayom at sinulid. Subalit nahuli si Jubei at pinaulanan ni Kazuki ng maraming atake. Saka naghanda na gamitin ang ultimate technique. Sa Honky Tonk Cafe ay pinagsilbihan nila Paul ang lalaki na tila may connection din sa Limitless Fortress. At nakita na rin ni Ban ang malaking pinto. Si Heaven ay pinaglalaroan ng dice nang dumating si Shido na dala si Emishi na nais niyang iligtas. At sinabing kailangan na lang nilang umasang matatalo ni Kazuki si Jubei. Umilag si Jubei sa mga atake at naghagis ng mga karayom. Upang matalo ang Threadmaster ay gumamit si Jubei ng Black Needle ngunit nakailag si Kazuki pero gamit ang magnet ay tinamaan niya ito. Dahil isang magnetic needle pala ito na bago niyang ginagamit na teknik, kaya patuloy niyang kinontrol ang mga Black Needle para umatake. Ngunit nakita ni Kazuki na nahihirapan din si Jubei dahil sa magnetic force. Sa muling pag-atake ni Jubei ay gumawa ng mga tornado si Kazuki ngunit hindi ito nagpapigil sa paggamit ng Black Needle na sinalag ng Threadmaster na nagdulot ng malakas na pagsabog. Napag-alaman na noon ay matalik palang magkaibigan ng dalawa dahil ang angka ni Jubei ay ang mga tagabantay ng angka ni Kazuki. Ngunit ngayon ay kailangang kalabanin ng isa't isa dahil sa pagkakaiba ng ideolohiya. Giit ni Jubei na ginagawa nila ito upang malutas ang misteryo sa upper floor na tinatawag na Babylon City. Kalaunan ay dumating sila Shido upang makiusap na tulungan si Emishi. Saka nakita nilang napapanood pala nila Tandang Jen ang laban nila sa monitor. Nang magising si Emishi na nais uminom ng gamot mula sa bunganga ni Ren kaya binato ang manyak. Pag-atake ni Kazuki ay naputol ito ni Jubei. Ngunit nagpaulan ng Threadmaster ng maraming sinulid pero patuloy na umatake si Jubei kaya gumulong na rin si Kazuki. Saka pinalabas ng needle user ang mga Black Needle mula sa lupa na labis na puminsala sa katawan ng Threadmaster. Pero muli itong nakailag at nalagyan siya ng sinulid sa katawan na umikot-ikot upang mapinsala siya ng sobra. Subalit ayaw siyang tapusin ni Kazuki kaya nagpakamatay na lang ito gamit ang sariling teknik. Sa kabila nito ay nais pa rin siyang iligtas ni Kazuki dahil sa kabila ng magkaibang paniniwala ay naging magkaibigan pa rin sila. Bored na daw si Jackal kaya ipinakita ni Makobex ang nangyayari sa mga kasama nito. Dalawa pala ang tinrabaho ni Jackal dahil siya pala ang kinuha ni Makobex na delivery service upang mag-deliver sa kanya ng lens at pagkabigay nito ay magsisimula na daw si Jackal na bawiin ito na siyang trabaho niya naman sa recovery team. Sa kasamaang palad ay si Kagami pa ang makakaharap ni Himiko. Nang biglang magliwanag at napunta sila sa Mayan Civilization kung saan talamak pa ang pag-alay ng buhay sa kanilang mga Diyos. Naisa ng tumulong ni Shido ngunit sinabi ni Jen na hindi siya makakarating doon dahil hindi lang basta virtual reality ang nakikita nila. Makikita ang mga Maya na sabik na sa magiging buhay na sakripisyo kaya pinakawalan na ni Kagami ang mga diamond dust at nakagawa ng mga clone. Agad namang tinapos ni Poison Lady ang isa subalit nagbabala si Kagami na kapag nalanghap niya ito ay tapos na ang laban. Gayunpaman ay gumamit ang babae ng flame perfume upang matalo ang iba pa.
Subalit mabilis at walang laban siyang inatake ni Kagami sa gitna ng ginawa niyang apoy. Ngunit hindi pa rin siya sumuko at nagbabalang nagpakalat siya ng pabango na nakakabulok ng lungs. Kalaunan ay naglaho na ang mga clone ng lalaki. Saka sumugod at nawasak ang corrosion perfume ni Himiko at mabilis na gumamit ng flame perfume pero isa lang itong ilusyon dahil nasa likod na pala ito na natutukan siya sa leeg at ipinag-utos na sumama na lang siya sa priest para sa sacrificial altar. Dahil dito ay nagsimula ang ritual upang ialay ang buhay ni Himiko, kung saan itinutok na ng priest ang sandata sa leeg nito. Ngunit biglang nakipagpalit si Kagami sa kalagayan nito. At tila napunta siya sa isang nakakatakot na panaginip dahil nasa ilalim na pala siya ng evil eye ni Ban na nagpanggap na priest. Pinaliwanag ni Ban na isa lang itong virtual reality pero dahil parang totoo ay siguradong mapanganib ito. Sa kabila nito ay nais pa rin lumaban ni Himiko gamit ang kanyang alas, kung saan mabilis itong sumugod at tinamaan si Kagami. Dahil ang ikapitong perfume niya ay tinatawag na acceleration perfume. Sa muling pagsinghot ay mas mabilis nitong binugbog ang lalaki. Saka magkasabay nilang inatake si Kagami na isa lang palang ilusyon dahil nasa itaas ang tunay na katawan saka ito tumakas at naglaho ang epekto ng virtual reality sa silid. Subalit nawala na rin ng malay si Himiko dahil sa ginamit na acceleration perfume. At kalaunan ay piniling umalis ni Ban dahil sa naramdamang presensya. Samantala nalaman nila Paul at Natsumi na kakilala pala ni Ginji mula kababata ang customer nila. Nahanap na rin ni Ban si Fudo na matagal nang nais siyang patayin. Samantala si Ginji ay nahanap na rin ng malaking pinto. Sabik na si Fudo na patayin si Ban dahil sa ginawa nito sa kanyang kamay. Kaya agad na nagsimula ang kanilang labanan at kalaunan ay napunta sila sa isang stadium. Nakarating na rin si Kazuki dala ang dating kaibigan ngunit nanghihina na rin ito. Napansin ni Jen na gabuhok na lang ang pagitan sa mga vital points ni Jubei kaya naisip niya kung pinrotektahan ba sila ng Diyos ng Limitless Fortress. Samantala si Ginji ay napunta sa isang lugar kung saan nakita ang mga batang kaibigan nito na yumao. Subalit biglang naging mga kalansay kaya ginamit niya ang malakas na kuryente. Dahil dito ay baka mawala na siya sa kontrol at tuluyang magwala ang Lightning Emperor. Saka dumating si Takeru Teshimine na siyang kumupkup sa kanya noong bata pa. Sa pagsugod ng dalawa ay napinsala ni Fudo ang balikat ni Ban. Dahil dito ay gagamitin na ni Ban ang nakamamatay niyang teknik na snake bite. Dahil sa mga ipinapakita kay Ginji ng mga ilusyon ay halos mabaliw na ito at pinapaniwala pa siyang ang kanyang pag-alis ang sanhi ng pagkamatay ng mga kaibigan kaya hindi niya na nakontrol ang emosyon at naramdaman ang lakas ng Lightning Emperor na nakita ni Natsumi sa coffee shop kung nasaan din ang totoong Takeru. Sa pagsugod ng dalawa ay nanaig ang pambihirang teknik ni Ban, saka muling nagsabayan at parehong nasaktan kaya tinanggal na ni Fudo ang gloves at naglabas ng Wolverine Slasher at hindi tinigilan sa pag-atake si Ban ngunit nasipa siya nito. Pero muling sumugod nang dumating ang kuryente ni Ginji sa kanilang gitna kaya nag-alala si Ban na baka nagbalik ito sa pagiging Lightning Emperor. Samantala dahil sa mga sinasabi ng ilusyon ni Takeru ay tuluyan nang nagwala si Ginji na puminsala sa lugar at nang wasak sa computer ni Tandang Jen. Dahil dito ay nagpasya si Shido na pigilan ng Lightning Emperor kahit na mapanganib. Sa kasamaang palad ay nagbalik na nga sa katauhan ni Ginji ang kinatatakutang Lightning Emperor. Habang si Ban ay patuloy naman na napipinsala ni Fudo sa kanilang duelo dahil may kakayahan itong makita ang 3 seconds sa future. Saka winasak pa nito ang lupa dahil sa kasabikan na patayin si Ban. Sa muli nitong pagsugod ay nawala ang virtual reality dahil sa kidlat kaya nakumpirma ni Ban na naging Lightning Emperor na nga ulit si Ginji. Dahil dito ay nag-concentrate siya sa isa na namang snake bite kaya pagsugod ni Fudo ay nawasak nito ang mechanical arm. Hindi makakapayag si Fudo na matalo na naman subalit tuluyan itong natalo na napapanood nila Makubex dahil nakita daw ni Akabane na mabilis na winasak ni Ban ang katawan nito sa isang segundo. Saka sinabi ni Jackal na hindi niya pa natatanggap ang kanyang kabayaran sa delivery service. Nagpalabas pa ng mas malakas na kuryente si Ginji hanggang sa maglaho ang ilusyon ni Takeru at nawasak ang mga computer ni Sakura. Tapos nandoon na ang Lightning Emperor upang pagbayarin sila ngunit lumaban ang dalaga ng tela nito pero nasunog lang agad saka nito pinahirapan si Sakura gamit ang kuryente. Nang biglang tumalsik si Ginji dahil kay Akabane dahil ang kabayaran na ibinigay ni Makubex ay ang makalaban niya ang Lightning Emperor. Umatake ng napakalakas si Ginji ngunit nakailag si Dr. Jackal kaya muli siyang inatake ng kuryente. Saka nagtungo sa harap ni Jackal na nasalag naman ito ngunit umatras siya dahil sa sobrang init ay baka kumulo ang kanyang dugo. Subalit tila walang katapusan ang kapangyarihan ni Ginji sa loob ng Limitless Fortress kaya nilabas ni Jackal ang espada at saka nagsimulang maglaban ng dalawa habang si Sakura ay walang magawa habang nanunood sa labanan ng dalawang halimaw at kalaunan ay pumutok ang mga ilaw dahil kay Ginji at nagkaroon ng paglindol. Dahil dito ay kailangang mag-evacuate nila Kazuki sa ligtas na lugar. Napatalsik naman si Ginji sa kabila ng kapangyarihan nito.
Subalit muli itong bumangon kaya ginamit na rin ni Akabane ang malakas na aura ng espada saka nagpatuloy sa labanan ng dalawa dahil wala namang makakapigil sa kanilang mga lakas, subalit nagawa pa rin pumagitna sa kanila ni Ban ngunit namatay naman ito na siyang ikinainis ng Lightning Emperor at tuluyang naglaho sa katawan ni Ginji. Mabuti na lang ay buhay pa si Ban dahil gumamit lang pala siya ng Evil Eye. Nag-report si Sakura na nagamit na ni Ban ang tatlong Evil Eye para sa araw na ito subalit nawalan na rin siya ng malay habang kausap ni Makubex. Samantala umalis na rin si Takero sa coffee shop ni Paul. At ipinasabi na kapag nagbalik na si Ginji ay sabihin nilang naging masaya si Takero noong kasama itong manirahan sa Limitless Fortress. Si Makubex naman ay inihahanda na ang atomic bomb subalit may nangialam sa kanyang programming na kagagawan pala ni Tandang Gen. Subalit gumamit si Makubex ng napakaraming mga computer upang makontra ang ginawa ni Gen. Hindi pala alam ni Ginji ang mga nangyayari noong naging Lightning Emperor siya. Giit ni Akabane na natapos na ang trabaho niya kay Makubex nang may deliver ang plutonium kaya magbabalik na daw siya bilang recovery team kaya nalaman nilang siya pala ang hudas sa grupo pero nagtrabaho lang naman daw si Dr. Jackal kaya napatawad na nila ito. Kalaunan ay pinapauna na ni Ban ang dalawa dahil magyoyosi break muna at ang siya na lang ay ininda niya bigla ang pinsala na natamo kanina dahil hindi niya pala ginamit ang natitirang Evil Eye para kay Makubex subalit dumating pa si Fudo para tapusin siya. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.